Yeah. Salamat po sa pagkakataong ito. Yung role namin sa university, turuan yung mga engineers natin pagka-graduate. In fact, at this point, UP produces the most mining engineers na pumupunta sa industry taon-taon. No? And yung nabanggit ko na I'm not just for mining but for development. And sa development ng mineral resources natin dapat responsible. Ibig sabihin, lahat ng stakeholders na napapangalagaan yung kanilang interest or kapakanan. So, maybe coming from the academic, it's best to start them dun sa training saka sa education nila. Okay. Huling mensahe naman po mula kay Dr. Caloy Arcilla, ang Director ng NIGS, UP Diliman. Marami pong salamat sa pagkakataon na to. Una nga, hindi tayo pwedeng tumakas sa pagmimina dahil nandyan sa lupa natin. Sa ayaw at sa gusto, kung may kahirapan, iyan ay bubungkalin. So ang ating adhikay na lang sana ay gawin yan na responsable. Tama po yung sinabi kanina na dapat pag-aralan kung ano yung yung benefit, cost benefit niya. Pero ang dapat din pong malaman na ganito, ang pagmimina sa Pilipinas has to be responsible mining. Hindi tayo pwedeng tumakas sa mining issues, no? Hindi din tayo pwedeng ipamana na lang ang wasted environment. Pwede bang pagsamahin yung dalawa? Sa palagay ko po pwede. Dalawang kailangan, science at saka enforcement. No? Naniniwala po ako doon sa dalawang yon. Salamat po. Maraming salamat po, Director. At panghuli, siya po ay representante ng indigenous peoples ng ating bansa. She's Manobo. She's also from Jolo area. Ma'am Ali Sibug Jaafar, Permanent UN Representative for the Indigenous Peoples. Yes, salamat sa pagkakataong ito. This is not an argument between those who want to protect the environment and those who is in favor of development. This is not to declare no to mining. Pero itong pakakatandaan natin, itong pinakamahalagang bagay na itandaan natin kung magmamining man ang Pilipinas. First, correct management, tamang pamamahala, tamang pamamaraan, tamang government oversight, and fair distribution of wealth para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Salamat. Hindi po kinakailangan ng ating bansa ang pag-unlad. Pag-unlad na magbibigay po sa atin ng isang magandang buhay na malaya at balanse. At sa napakaraming kinakaharap na problema ng ating bansa sa kasalukuyan, natural lamang na magkaroon tayo ng magkakaibang kuro-kuro. Pero sa tama at maayos na pag-uusap at pagpaplano, maaari po nating makamit ang inaasam na ginhawa sa buhay. At syempre alam natin na ang kalikasan at tayong mga tao ay may mahalagang koneksyon. Ang tamang pag-aalaga natin sa kalikasan ay susuklian ng masaganang yaman at natural na mga mineral ng kalikasan na kung ating gagamitin ng may pag-iingat ay maaaring magpatuloy ang ginhawa sa mga susunod na henerasyon. Kaya pilitin po nating balansihin ang pangangalaga natin at sa kalikasan. Pilipinas, ito ang bansa ng diversity at mayamang kalikasan. At sa pagkakaroon natin ng polisiya sa mining industry, isipin po sana natin ang mayorya. Kung mas marami ba sa atin ang makikinabang sa industriyang ito o piling mga grupo at individual lamang. May kakayahan ba tayong alagaan ng kalikasan habang tinatamasa natin ang hatid nitong benepisyo sa ating buhay at kabuhayan? Kaya nga po, sa pagkilos natin bilang isang bansa na makikinabang o maapektuhan ng ganitong kasensitibong usapin, sana isipin natin ang kahalagahan ng ating partisipasyon sa pagkilos para ikagaganda ng ating bukas at ng bukas ng ating mga anak. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Kirby Cristobal. Hanggang sa susunod po na Biyernes, magsama-saya tayo muli dito sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat po. Ito po ang isa na namang makabuluhang talakayan ukol sa Mining in the Philippines, a PTV Special Forum.